So ayun mga paps, napaka-smooth na ng tunog niya dahil napalitan ko na yung slider piece. Mabilis ang video tayo mga paps. Continuation lang ito ng nauna nating video. Last time nung naglinis tayo ng CVT, na-find out natin na may tama na yung oil seal niya dyan sa likod na ng backplate. So ngayon dumating na yung order kong pamalit sa oil seal galing Shopee. Mura lang naman pala yon. Dalawa na nga binili ko dahil mas mahal pa yung shipping kaysa sa mismong oil seal. So dalawang piraso binili ko kasama na yung shipping. 203 lang yung binayaran ko. So babaklasin na natin ito mga paps. So eto mga paps, kung nakikita nyo, eto yung oil. So nandito sa taas, definitely dito ito galing. So sa pagpapalit nito, pwede nyong tanggalin yung mga 8mm na bolt. Pero ngayon susubukan muna natin tanggalin ang hindi yun tinatanggal. So susubukan natin dukutin yung mismong oil seal. Dahil meron naman tayong pangsungkit dito. So try natin kung makukuha siya. So hindi yata kayang sungkitin. So no choice tayo. Ang sindala. Ay sangat si BT5. So dahil na So ito ang papalitan natin mga paps. Tatanggalin natin ito. So ayun, natanggal na.
ako guys, kapag naglalagay ng oil seal, ilalagyan ko siya ng grasa sa loob para maiwasan yung biglaang friction. Then make sure yung grasang ilalagay nyo ay malinis. So bago nyo ipunas, tingnan nyo kung may mga buhangin. So eto nga pala mga paps, may binili rin akong slider piece. So ikakabit na rin natin diretso siya. Medyo laspag na din kasi itong slider piece ko. So, kung tatanungin niyo kung anong sign na kailangan ng palitan ng slider piece, so syempre kapag maluwag na at saka kapag medyo maingay na, maririnig niyo yun dito sa panggilid. Ito, tigsararong plastik kada pinasan, kuya. So kapag bago pa ang slider piece, mararamdaman yung ganyan, medyo may siya, medyo sumasabit siya kapag ipinapasok. Unlike sa tinanggal ko kanina, unlike dito sa tinanggal ko kanina,
Unlike dito na hindi na sumasabit. So, itong bago, sumasabit siya. So, ito pala, Paps, kagaya ng sinabi ko sa mga nauna kong video, itong washer na ito, originally, dito siya nakalagay. Pero, nilipat ko sa loob for some reason. Usually, sige na nga, nililipat yan sa loob kapag gusto nyo umangat itong belt nyo para magkaroon ng dagdag hatak sa arangkada. Kasi kapag nandito yan sa labas, nakalubog yung belt nyo. Kapag nasa likod yun, nakalubog itong belt ng torque drive. Kapag balik nito, i-press nyo lang ito, then ibababa nyo yung yan. Ganyan. Then, ibabalik natin yung pulley washer. So, sa pagbabalik nitong lock mga Paps, itong mga spline na ito, i-center nyo lang siya sa spline din ng axle. Ganyan. Then, washer. Yung, itong may O na part, sa labas siya. Then, tapos na. So, ayan, dahil sa bago ang kanyang slider piece, tumahimik na yung tunog niya. Nawala yung parang tunog ng valve socket. So, ang tunog kasi kapag naspag na ito ay parang, katulad sa tunog ng valve clearance. Yung kapag maluwag ng valve clearance. So, ayan, okay na sa mga Paps. Yung cover ko na siya. So, tapos na. Pasensya na sa abala. Ay, salamat sa panonood. So, ayun mga Paps, napaka-smooth na ng tunog niya. Dahil napalitan ko na yung, slider piece. Yun yung dating, kung maririnig nyo sa mga una kong video, yun yung dating parang tunog ng valvula, yung tick 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 sound. So ngayon okay na siya.